ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Ikaw ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming
Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Sa Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, kumanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na kung saan po ay nanonood po ngayon live sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Lahat po kayo mga kapatid ay akin pong pinasasalamatan. Ngayon pong gabi, ang ating pong topiko ay napakaganda mga kapatid sapagkat dito naman tayo focus sa 2 Corinto 3:7 hanggang 14 na patungkol po ito sa 10 Commandments na lumipas na raw ang kaluwalhatian nito, kaya lipas na rin ang kapangyarihan nito pong tinatawag na 10 Commandments. Gaano po ba ito katotoo? Kasi yung mukha daw ni Moses nagliliwanag at ang liwanag din daw ng kautusan ay nawawala. In short, ang kautusan ay wala na rin. Ayan po mga kapatid ang ating pong pupuntahan. Bago ko po kayo batiin, tayo muna po yung mananalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na inyo pong pinagkalob sa amin. Kami po yung makapag-aral sama-sama ng inyong dakilang salita. Aming dalangin, Panginoon, inyo po kami patnubayan, pagpalain na magiging mabunga at makahulugan ang aming pong pag-aaral ng inyong pong mga dakilang salita. Salamat po, Panginoon, ikay na riyan na nagbibigay sa amin ng karunungan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alright, tayo po ay dadako mga kapatid sa ating pong topiko ngayon. Medyo maganda-ganda po. Hindi lang medyo, maganda talaga itong ating topiko ngayon. Ngunit magkaroon muna tayo ng konti pong repaso sa ating pong pinag-aralan kagabi. Ito po yung ating topic. Sabi ng Roman Catholic priest, sabi niya, ang may-ari ng Biblia ay Romano Katoliko. Mga kapatid, alam po nyo, nakakapangilabot itong hindi Diyos ang may-ari. Sila ang may-ari ng Biblia. Okay? Sila may-ari ng Biblia. Then mga kapatid, meron po ditong mga reaction galing po kay Robert Goyo. Hindi ko alam kung siya po may Catholic o ano man, pero kanya lang pong pinalabas ito. Alam niyo mga kapatid, ito, madali lang po itong makuha. Kopya-kopya lang kasi ito. Makuha naman niyo ito sa internet mga kapatid. Ito po ay nakalagay dito na who can interpret well the Catholic book called Bible. Okay? Okay mga kapatid. Ang sabi to, the Catholic Church which was founded by Jesus Christ on 33 AD is responsible for the reproduction of the Christian Bible. Alam niyo kapatid, ang dami lang mga sinasabi dito, pero wala talagang libro kung saan galing itong mga sinasabi nila. So, kwento lang na kwento, tulad ng sinabi ko sa inyo, na ang mga ito ay puro lang ito tradition. Sabi po dito, there was then no Bible for the first 400 years. Mga kapatid, alam po ninyo, ang kanila kasi, yung pangalan ng Bible, sila daw ang nagbigay ng pangalan yan. Okay? Alam nyo, ganito lang kasimple yun eh. Ang Biblia, na tinatawag natin Biblia ngayon, bago tinawag Biblia, ang tawag talaga niyan, Words of God. Binigyan lang po mga kapatid ng pangalan ng tao ng ibang pagkatawag. Kasi sa Hebro, ang tawag nila sa Old Testament, Tanakh. Period. Okay? Kahit di mo tawaging Bible yan, tawag nila Tanakh. O saan na maganda? Bible, Tanakh. Palagay ko siguro Tanakh. Kaya lang, nasanay tayo sa Bible, maganda pakinggan ng Bible. Pero hindi ibig sabihin kung lagyan mo ng pangalan, ikaw nang may-ari ng Bible. Lagyan mo ng chapter verses, ikaw nang may-ari ng Bible. Mali-mali pa naman. Hindi talaga sila ang gumawa ng mga verses. Meron po ditong isang reaction mga kapatid. Galing po ito kay Bernie Amar. Sabi po ni Bernie Amar dito, hindi natin tinatago itong kanilang mga komentaryo kahit masakit pa, ating tanggapin. Sabi dito, grabe naman tong mga comment ng mga membro mo, pastor. Nakakabilib. Una sa lahat, kapareho ko lang silang Seventh-day Adventist pero hindi ko sila ka-church member. Ang aking ka-church member nandito lang sa amin. Okay? So, hindi ko membro yung mga nag-comment diyan. Magkapareho lang kaming membro. Sabi niya dito,
Ha 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 ha. Talaga bang di nyo alam o nagmamang-maangan lang kayo? Sa sobrang daming patunay na ang Bible ay Catholic book, parang motor yan, mga brod, sabi niya. O mga brad, sabi niya. Pag inaari natin sa ating mga papilis, okay, papilis lahat, pero di naman ibig sabihin tayo din ang nag-invento. Yan, pero tayo ang may karapatang gumamit, pero ang nilalaman ng makina at iba pang mga parte ng sasakyan, iba't ibang ang pinagmumulan. Tulad ng Biblia, salita ng Diyos, pero sa iba't iba ang sumulat, pero naging isang aklat na tinawag na Bible. At yun ay dahil sa pagsisikap ng mga Katoliko sa madaling sabi, ang Biblia ay produkto ng Katoliko. Yan nga mga kapatid, ang problema nila. Samantalang ang mga sikta nyo ay produkto ng Biblia. Alam nyo kapatid, gusto ko tong sinabi niya eh. Sila daw, ang Biblia daw ang produkto nila. Tayo daw, ang ating pananampalataya ay produkto ng Biblia. Alam nyo, gusto ko yon. Tayo ay produkto ng Biblia, hindi tayo produkto nila. Bakit ko nasabi yun mga kapatid? Dapat lang tayo magiging Bible-based tayo. Hindi tayo based mga kapatid sa mga taong ito. Ang sabi niya dito yung tungkol sa motor. Ang motor daw ay atin daw inaari dahil meron tayong mga papilis. Alam niyo mga kapatid, kung ilapat mo yan sa Bible, ganito yan eh. Hindi ibig sabihin na meron kang papilis ng iyong motor, ikaw na ang may-ari ng motor. Lalo tigit kung hulog-hulugan mo pa yan. Pero ang salita ng Diyos ay hindi mo po pwedeng itulad sa motor mo. Bakit? Yung motor mo kasi, binabayaran mo, hinulog-hulugan mo, or binili mo ng buo, ikaw may-ari, bagamat hindi ikaw nag-invento. Yan ang iyong sinasabi. Pero ang problema lang ninyo, nilagyan nyo lang ng chapter, verses, at tutunan, hindi naman talaga ang Katoliko naglagay ng verses, mamaya pakita ko sa inyo ulit, ay inangkin ninyong na, sino ang may-ari ng Biblia? Katoliko. Tapos sabi nyo, maraming mga patunay. Mga patunay naman na hindi naman totoo mga kapatid. Sampulan ko po kayo dito sa chapters and verses. Ang sabi nga po dito, chapters and verse division did not appear in the original text of Judeo and Christian Bibles. Ibig sabihin, yung Biblia na hindi pinangalan ng Biblia, nandyan na yan. Okay? Ulit ang pinagkaiba. Nung nilalang ng Diyos ang unang araw, ikalaw, tatlo, ikapat, kalima, ikaanim, pampito, may pangalan na ang Diyos ayon sa kanyang pagpangalan. Ngayon ang tao nag-invento ng pangalan. Ang unang araw, tinawag na Sunday, dedicated to the sun. Ang Monday, dedicated to the moon. Tapos, Sunday, Monday, Tuesday, then Wednesday, Thursday, then Frigas Day, Saturn Day. So, nilagyan ng pangalan. Ngayon, nilagyan nyo ng pangalan ng mga araw. Ibig sabihin, kayo nang may-ari ng araw. Kayo ang naglagay, sabihin na lang natin, ng mga verses at ng mga chapters. Kayo na rin ang may-ari. Well, in fact, pinakialaman ganyan yung salita ng Panginoon. Pero para sa akin, wala akong problema doon. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat kasi mas madali ang pagbasa. Pero pagkatapos lagi ng mga verses at saka ng mga kapitulo, ay kayo nang may-ari. Ang problema pa talaga, hindi pa talaga kayo ang naglagay ng mga bersikulo ng Biblia. Halimbawa, kapatid, pakinggan nyo ito ha. Ito po yung sinabi nung pare na si Santi Pagnini. Noong 1470 to 1541. Ikaw, Mr. Ano bang pangalan nitong taong ito? Bernie Amar. Makinig ka rin mabuti kasi yung mga patunay ninyo, hindi nyo rin kasi inaral lang maayos, mali-mali naman yung pag-angkin nyo. Tulad ng angkin ninyo na kayo ang gumawa, Katoliko, ang Romano Katoliko ang gumawa ng bersikulo, mali. O, ayon dito sa Wikipedia at ayon dito sa Christian Today, pakinggan nyo ha, became a lot later, Italian Dominican scholar Santi Pagnini, 1470-1541, divided the New Testament into verses. Ito nga ang mali agad dalawa eh. Number 1, sabi pa ng pare na si Gitgano, sabi niya na sino ang naglagay ng bersikulo ng Biblia? So tinutukoy niya Old and New Testament. Katoliko. Ayon dito sa encyclopedia, New Testament lang ang ginawa. Ayon dito. Okay? Maliban lang kung magpakita kayo ng bersikulo o kaya magpakita kayo ng patunay na kayo ang nag-divide ng Old and New Testament, edi ipadala nyo sa akin. Walang problema. Baguhin natin. Tingnan natin. Walang problema. Pero mga kapatid, ito ay ikalawa pa, si Santi Pagnini,
ang kanyang ginawa, but they were a lot longer. Mahahaba pa rin yung gawa niya. So yung ginawa niya, hindi ginagamit. Yung itong galing sa Dominican Scholar, hindi ginamit. It didn't catch on. Ibig sabihin, hindi ito siyang ginagamit. Didn't catch on. So, namitsa puwera yung kanya. Okay? Kanino ibigay natin ang credit? May isang tao na ang pangalan ay ito. The credit of our system today goes to French scholars. Scholar. Okay? Robert Steen. So, sino daw mga kapatid? Ang term dito, credit oh. Credit for our system. Hindi doon kay Pagnini. Tapos sabi nyo, ang daming mga patunay, hindi nyo tinatanggap. May patunay nga kayo, mali-mali naman. Okay? Hindi yung paring Dominican na si Pagnini. Ang totoo niyan, itong taong ito, mga kapatid, ang gumawa. Walang iba kundi is French scholar ni si Robert Steen. Na si Robert Steen ngayon, ginawa rin niya, he created a verse numbering system in his 1551 Greek New Testament. So pati yung Greek New Testament, nilagyan niya rin ng mga verses. So ang tanong mga kapatid, sino itong si Robert Steen? Sino ang taong ito? Ang tao pong ito mga kapatid, ayon po dito sa encyclopedia again, nung kabataan pa niya, siya po isang Romano Katoliko. Noong siya'y lumalaki na-convert siya mga kapatid sa Protestantism. Noong siya naging Protestant na, hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, late in his life, siya nga ngayon mga kapatid ang gumawa ng mga verses na yan. So nung ginawa niya mga verses na yan, ang nangyari, hindi natuwa yung mga theologians ng mga Katoliko. They were upset. Talo sila dito kay Robert Talo sila ni Robert. So mga kapatid, si Robert Steen, kanilang pinipersecute. Ang ginawa ng tao, lumayas na lang. Bakit? Delikado ng buhay niya, ang kanyang misis at dalawa pa niyang mga anak, pumunta na lang po sila sa Geneva hanggang naging citizen doon. Yung inyong ginagawa, mali kung hindi niyo aralin ng maayos So itong taong ito, hindi Katoliko ang gumawa ng verses. Itong Protestante na ang pangalan ay si Robert Stephens. Ngayon, si Robert Stephens, siya yung gumawa ng kauna-unahang Bible na tinawag Geneva Bible na English na gumamit na ng chapter at saka verses. Sinong may gawa nito? Walang iba yung si Robert Steen. Okay, si Robert. So dito mga kapatid, kung ilagay mo ang iyong cursor dito sa Geneva Bible, lalabas itong picture ng kaunahang libro o Bible. Itong Geneva Bible, mahal kong mga kapatid, ito po ang tawag ko, the first English New Testament to use, to use the first Bible in English to use both chapters and verses was Geneva Bible, published shortly afterwards in 1560. This verse division soon gained acceptance as a standard way to notate verses. So itong ginawa ni Robert na isang Protestant mga kapatid, ang ginagamit at standard to notate verses. Isang Protestant ito na gumawa. Well, in fact, kung ilagay mo ang cursor, meron ditong notice dito sa bandang ibaba, ito ang pagkasabi. The Geneva Bible is one of the most historical significant translations of the Bible into English. Preceding the King James Version by 51 years, it was the primary Bible of 16th century English Protestant, hindi Catholic na Romano. O yan. Tapos sasabihin ninyo, kayong gumawa. Bahala na kayo kung anong sasabihin ninyo. Hindi yan. Please lang, i-correct ninyo yung mga sarili para magiging hindi katawa-tawa. Palagay mo na lamang. Kayo ang naglagay. Palagay lang Palagay na lamang. Kayo ang naglagay ng chapter. Kayo ang naglagay ng verses. Kayo nang may-ari ng Bible. Saan mo ilagay ang Diyos? Saan mo ilagay mga apostol? Saan mo ilagay ang Holy Spirit? Pero pang sinabi, kung wala ng Romano Katoliko, walang Bible, pambihira naman. Ganun na lang ba di makapangyarihan ng Diyos? Sipin nyo, sabi nila. Kung walang Romano Katoliko, walang Bible. Payag din kayo niyan? Ganun na lamang kahina ang Diyos?
na kung walang Romano Katoliko, walang Bible? Ang problema pa talaga, ang Bible, binago pa talaga ng Romano Katoliko. Sinabi ko na yan sa inyo eh. Ang 10 utos, ang ginawa niya sa 10 utos, 3 bisis ang violation. Number 1, ang ikalawang utos na huwag gumawa ng rebulto't larawan, inalis nila. Ikalawa, ang araw ng Sabath, ginawa nilang Domingo. Manghiling ka ng tuwing araw ng linggo at pistang panghiling. Sabi ko nga sa inyo, saan mabasa ang versikulo yan eh? Wala yan sa Bible. Ikatlo, ang ikaapat na kautusan, which is Sabath, dapat pang-apat yan. Anong ginawa na? Ginawa na ikatlo. Dapat sa ikapitong araw, Sabado, ginawa nilang linggo, 3 violation. Yung kautusan tungkol sa rebulto't larawan, inalis. Ang kautusan na ikaapat sana, ginawang ikatlo. Dapat sana Sabado, ginawang linggo, 3 bisis binago. Tapos sabihin mo, kayo pang may-ari. Bagay, kung kayong may-ari ng inyong mga inilimbag, pwede, kayong may-ari niya, kayo nagpapalimbag eh. Pero ngalan kayong may-ari ng Old and New Testament salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, Moses, isulat mo. Juan Revelador, isulat mo ang nakita mo. Ang Diyos ang nagpasulat, apostol ng Diyos. Kailan lang lumabas ang Iglesia Katolika? Binasa ko sa inyo mga kapatid, 338 lang na siya ay na-pronounce na isa pong state church or tinatawag na imperial state o imperial Roman state pronounced by the emperor at tinanggap ng emperador at sinabi ng emperor, this is the state church. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na si Kristo ang nagtayo. Kaya ang sabi ko sa inyo napakalaking bagay at napakahalagang bagay, yun pong salitang, ikaw Pedro, ang unang Santo Papa, sana meron mo lang alagad kahit isa, kahit kunti man lang. Pedro, good morning, Santo Papa. Isipin nyo kapatid, si Pedro Santo Papa na, year 30 AD, o year 30 CE, Christian era, habang si Pedro, 30 AD, Santo Papa na, pabihira, no? Santo Papa na. Tapos si Christ, 33 AD, mga kapatid, naipako sa cross. So kung si Pedro ang Santo Papa, parang under pa niya si Kristo, under pa niya mga apostoles, under pa niyang lahat ng mga disipulo. Kawawa naman ng Santo Papa kasi si Pedro, ayon po sa sinabi ng kasaysayan Biblia, siya po ipinako sa cross, patiwarik. So si Pedro pa lang kauna-unang Santo Papang ipinako ng Romano din ng patiwarik. Kapatid, year 30 AD, si Pedro hindi Santo Papa, apprentice pa lang siya, nagtitrain pa lang siya kay Jesus Christ. Nung sinabi ni Kristo, Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo kong aking iglesia, year 33 AD. Tapos si Pedro nauna ng Santo Papa kaysa pagtayo ng kanyang iglesia. Tapos si Pedro nandoon na sa Vatican City of Rome, umupo na bilang Santo Papa. Si Pedro galing Roma, pumunta lang doon para ipagkailan niya si Jesus Christ sa Jerusalem. Kung kayo ay kampante sa ganyang mga klaseng kaisipan, bahala kayo. Ang tawag lang po niyan, use your common sense at saka sense of the common. Si Christ ipinako, 33. Santo Papa na si Pedro, year 30. Paano ba nangyari yun? Kaya yan po mga kapatid, ang dapat po ninyong isipin. Ano po? Dito tayo sa isang katanungan ay pinadala po sa atin. Okay, mga kapatid ha? Ang 10 Commandments daw na kasulat sa bato, lumipas na at ang kaluwalhatian nito. Bakit? Kasi nag-base sila mga kapatid sa 2 Corinto 3:7 na ang kaluwalhatian daw ng 10 utos ay lumipas na. Ngayon, ang kaluwalhatiang mas mataas sa lahat na siyang kay Kristo sa gabay ng Santong Espiritu, siya na ang namumutawi at mas mataas, wala na raw ang 10 utos. Ito yung mga taong nagbabasa naman sana at alam ko may unawa naman pero hindi inuunawa. Ang inuunawa nila yung gusto nilang mangyari ang una. Tingnan natin mga kapatid ang mga talata tapos i-compare natin sa different versions ng Bible. Anyway, they are all translated. Ating tingnan mga kapatid. Okay? Okay. Pakinggan natin ha. The glory of the law faded. Pero bago yan mga kapatid, sige, atin mo na itong basahin. 2 Corinto 3:7. Pakinggan nyo pong maigi kung ang 10 utos ba ang may kaluwalhatian na nawawala. Para sabihin nyo ang 10 utos nawawala na kasi nga nawala ng kaluwalhatian. Yan kasi ang palusot ng iba. Tingnan nyo ha. Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato. Ito yung tapyas ng bato, nandun yung 10 Commandments.
Kalakip na nahayag ang nagniningning kaningningan ng Diyos. Ano pa't hindi makatingin ng matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moses? So, ang tanong ko sa inyo, alin po daw ang mukha na hindi makita? Mukha ng Ten Commandments o mukha ni Moses? Sa Biblia, sinabi dito, ang mukha ni Moses. Bagamat ang kaningningan ito'y lumilipas. So, sino daw ang may mukha na nagniningning? Mukha ni Moses. Ano nangyari sa mukha ni Moses? Mayroong kaningningan. Pero, ang kaningningan na sinasabi mga kapatid ay lumilipas. Hindi 10 utos dito ang tinutukoy na lumilipas, kundi yung liwanag sa mukha ni Moses ang lumilipas. Nakuha po ninyo? Ulitin ko ha. Ano pa hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moses, bagamat ang kaningningang ito'y lumilipas. Tingnan niyo mga kapatid si Adam Clark Bible Commentary kung ano po ang komentary niya. Tingnan niyo po ha, tungkol dito. Ano ba ang nagniningning? 10 utos at kalulatian ng 10 utos ang lumilipas o mukha ni Moses? Ayon po sa isang Bible scholar na si Adam Clark Bible Commentary, ito ang sinabi niya sa 2 Corinto 3:7. Was glorious, was full of splendor, for the apostle refers to the thundering and lightnings and luminous appearances which took place in the giving of the law. So that, look at this, so that the very body of Moses, kanino dong body? Body ni Moses, partook of the effulgence in such a manner that the children of Israel could not look upon his face. So, kanino ng face, mga kapatid, hindi makita? Ayon po sa Bible commentary, the face of Moses, hindi 10 utos. Ang linaw-linaw niyan, ito pa, galing mga kapatid sa Good News Bible. Magandang balita Biblia. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moses. O, magandang balita, Biblia na yan. Okay? Catholic Bible pa to, ang aking pinagkuhanan. Okay? Hindi makatitig sa mukha ni Moses ang mga Israelita dahil sa kalulatian ng kanyang mukha na ang kalulatiang ito'y lumilipas. So, alin yung nagniningning na mukha? Mukha ni Moses. Anong nangyari sa mukha ni Moses? Mukha ni Moses na nagliliwanag ay kalulatiang lumilipas. Hindi sinabi dyan 10 utos. Wala kang mabasang 10 utos dyan eh. Bakit bang mga taong ito napaka-allergy sa kautusan ng Diyos? Samantala, tuwang-tuwa sila na sila niligtas ng Diyos, mahal daw nila ang Diyos, pagkatapos utusan ng Diyos, labagin naman yung kautusan, sabihin pang walang utos ang Diyos. Ang mga kawatan nga, mayroong kautusan sila eh. Diyos pa kaya buong universo ang kanyang pinangasiwaan? Ito pa oh. Mga kapatid, ating basahin po mga kapatid, ang Magandang Balita, 2nd edition. Pakinggan po niyo. Sapagkat kung ang lumilipas ay may kalulatian, ay lalo pang nananatili ay nasa kalulatian. Yaman ngang mayroong gayong pag-asa, ay ginagamit namin ang buong katapatan na pananalita. At hindi gaya ni Moses na nagtalukbong ng kanyang muka. Sino daw ang tinutukoy? Si Moses. Anong ginawa ni Moses? Nagtalukbong ng kanyang muka upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas. So, kanino pong mukhang nagliliwanag? Kay Moses. Kaninong mukha ang tinalukbungan? Mukha ni Moses. Hindi mukha ng 10 utos. Ni walang mukha ang 10 utos, di tao yun eh. Ito mga kapatid, tuloy natin, 17. Ngayon ang Panginoon ay isang espiritu, at kung saan naroon ang espiritu ng Panginoon, doon ay may kapayapaan. 18. Datapat tayong lahat na walang talukbong ang muka na tumitinging gaya ng isang salamin sa kalulatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayong dinglarawan mula sa kalulatian hanggang sa kalulatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. So dito mga kapatid ating makikita na ang nagliliwanag ay ang mukha ni Moses na nag-reflect galing sa kalulatian ng Diyos.
So pagbaba niya galing sa bundok ng Sinai, ang kanyang muka nagliliwanag. Hindi yung 10 utos, tapos yung liwanag ng 10 utos ay dandang nawawala at lumilipas. Maliban ng minamali ninyo ang Biblia, sinasadya ninyo At saka kahit basahin ninyo yan, ang tawag niya mga kapatid, reading comprehension baga. Ano yung reading comprehension? Yung bang binabasa mong may intindi. Ganun lang po kasimple yan. Now, ito, American Standard Version. Atin po ito siyang i-compare. 2 Corinthians 3 verse 7, but if the ministrations of death, written and engraven on stones, came with glory, so that the children of Israel could not look steadfastly upon the face of Moses. So alin daw nang hindi makikita at hindi matingnan, matitigang muka, face of Moses, for the glory of his face. So, kita nyo? Face of Moses, for the glory of his face. So, dalang beses yung word of face. Binanggit, which glory was passing away. So, ayon sa American Standard Version, ang mukha ni Moses ang nagliliwanag, at ang liwanag sa mukha ni Moses, ang siyang tinabunan ng talukbong, at dandahan din itong nawawala. Galing sa Jubilee Bible. Sabi po ng Jubilee Bible, 2 Corinthians 3 verse 7. Atin pong i-compare. But if the ministry of death and the letter engraved in stones was glorious, so that the sons of Israel could not steadfastly behold the face of Moses. Face of Moses pa rin. For the glory of his countenance. Countenance, ang kanya pong larawan. For the glory of his countenance, which glory was to fade away. So, alin pong countenance, alin pong glory, alin pong mukha na nagliliwanag? Mukha ni Moses. Jubilee Bible. Dito tayo mga kapatid sa Good News Bible na English mga kapatid. 2 Corinthians 3 verse 7. But if the ministry of death, having been engraved in letters in stone, was with glory, so that the sons of Israel could not steadfastly behold the face of Moses because of the glory of his face. So ang sabi dito, the Israelites people could not look upon the face of Moses because the face of Moses is shining. Because of that, the face of Moses, mga kapatid, tinalukbungan ito. Because of the glory of his face. Ano po ang nangyayari sa glory of his face? Which was being done away. Nawawala din. So dito, ating makita, hindi 10 utos. O ito pa, Douay Rheims Bible. Catholic Bible ito mga kapatid ha. Tingnan natin. Now, if the ministrations of death, engraven with letters upon stones, was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses, or the face of Moses, for the glory of his countenance, which is made void. Douay Rheims Bible. So mga kapatid, face of Moses po yan. Tanungin natin, kanina mga kapatid, ay si Adam Clark. Ngayon, Albert Barnes Bible Commentary. Ano naman ang komentary? Kaluwalhatian ba ng 10 utos ang nawawala? Ang liwanag ba ng 10 utos ang nawawala? O mukha ni Moses na may kaluwalhatian ang nawawala? Tingnan ninyo. So that the children of Israel in Exodus 34:29 to 30, it is said that when Moses came down from Mount Sinai, so sinong bumaba? Si Moses. Siyang umakyat, siya din ang bumaba. Si Moses yon. With the 2 tables of testimony in Moses' hand. When he came down from the mount, so nung bumaba siya, dala-dala niya ang 10 utos sa dalang tapyas na bato, itong nangyari. That Moses did not know. Ano daw? Hindi alam ni Moses. Moses did not know that the skin of his face shone. So sino daw mga kapatid ay merong muka na nagliliwanag? Di lang niya alam, si Moses. The face of Moses, he did not know that it was the skin of Moses that shone, which he talked with them. And when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come nigh him. So di sila makakalapit. Sino po? Mismo kapatid niyang si Aaron at ang bansang Israel. Kaya ang nangyari, nagtalukbong si Moses. Hindi ang 10 utos ang tinalukbungan. Hindi ang 10 utos na mayroong kaluwalhatian na nag-fade. Hindi po totoo yun. Ayon kay Albert Barnes Bible Commentary, mga Bible scholars yan, at sang-ayon din kay Adam Clark Bible Commentary, scholar din po yan, ang nagliliwanag, hindi po ang 10 utos, para lamang sabing wala ng 10 utos, kundi ang mukha ni Moses. Alright? I hope clear po sa inyo yan ha.
Basahin lang po ninyo mga kapatid, madali lang po namang intindihin yan eh. Dito tayo sa kalawa, sabi pa, tatlo kasi itong kanya pong ipinadalang katanungan eh. Ang titik ng 10 utos ay pumapatay, ang sa espiritu ay bumubuhay. Ito na naman. So ayaw na nilang sumunod sa 10 utos kasi may titik na pumapatay. Alright. Akin po mga kapatid, bigyan ko kayo ng praktikal ha. Ang Diyos ay nagbigay ng 10 utos na kung tuparin mo, hindi lang ikaw mabuhay, kundi pagpalain pa ng Diyos, ikaw at ang lahit-lahit saling-salit-lahi mo pa. Ang titik, literally, hindi yan makakapatay. Hindi yan makakapatay. Ang titik. Pero yung mga titik na nakasulat doon, labagin mo, patay ka talaga kasi may paghahatol sa suwail. Hindi ibig sabihin ikatwiran mo ang mga litra pumapatay. Eh ba't ba ang Diyos magbigay ng 10 utos para mga matay lang din ang mga tao? Hindi yon. Kung labagin mo, para ba ganito? Huwag kang pumatay. Yung salitang huwag kang pumatay na nakalagay sa libro ng Pilipinas, kahit sunugin mo pa yan, tulugan mo pa yan, gawin mong unan, hindi yan nakakamatay. Subukan mong labagin yung mga titik na nakasulat dyan. Bilanggo ka talaga o silya elektrika ka pa. Yun ang ibig sabihin. Very practical lang naman sana yan. Ikalawang Korinto 3:7, dito sila kumuha. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at naukit sa mga bato. So yun daw mga titik na nakaukit sa bato, yun daw ay pangangasiwa ng kamatayan. Kaya ayaw nila sa 10 Commandments kasi may kamatayan. Gawin natin practical na ganito. Ano bang nakalagay sa kautusan? Dito muna tayo sa kalawang tapos na bato. Sabi ng kautusan, igalang mo ang iyong ama't ina. Mamatay ka niyan? Igalang mo nanay tatay mo, mamamatay ka? Huwag kang pumatay, patay ka? Huwag kang magnakaw, mamatay ka? Huwag kang mangalunya, mamatay ka? Huwag kang magsaksi na walang katotohanan, patay ka? Huwag mong imbutin ang bagay ng kapatao, patay ka? Grabe naman klaseng kautusan yan. Ang kautusan, kapatid, ang litra hindi nakakamatay. Labagin mo, yari ka. Sabi nga ng Tagalog, patay kang bata ka. So, huwag nating ikatwiran na ang mga titik ay pumapatay, doon na lang ako sa espiritu. Hindi po totoo yun. Tingnan nyo mga kapatid. Ito yung 10 utos. Sabi ng Diyos, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Mamatay ka dahil sa litrang yan? Disin sana, ikuninto na lang ng Diyos, huwag na lang isulat, patay ka pala sa litra. Ang sinabi ni Apostol Pablo na ang titik ay nakakamatay, tama naman talaga. Labagin mo ang mga titik, patay ka talaga. But not necessarily ang titik at pagkasulat ang siyang papatay sa iyo. Wala din kutsilyo yan eh. Walang baril yan, wala yung granada. Pero kung labagin mo, patay ka talaga. Sabi ng Diyos, alalahanin mong araw sa Sabat upang ipangilin, magpahinga ka. Saan patuloy nagpahinga ka? Patay ka? Kasi may litra. Ito ang nakakamatay. Pakinggan nyo, 4:13. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang inutos sa inyong ganapin. Sa makatuwid bagay ang 10 utos. Ano daw gawin sa 10 utos? Ganapin, sundin, tuparin. Ngayon, ayaw mo talagang tumupad. Ito ang sabi ng Biblia, 1:4, nilabag mo ha? Whoever sins is guilty of breaking God's law, because sin is a breaking of the law. Tagalog, 1:4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. In short, pagkalabagin mo ang mga titik ng kautusan, magkakasala ka. Anong kabayaran ng kasalanan? Ito, Roma 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang Diyos may kautusan. Sabi niya, mamili ka. Tatawagin ko langit lupa, magwi-witness sa iyo ngayon. Ang aking masabi sa iyo, masunurin ka at piliin mo ang buhay para ikaw, mga anak mo at anak ng mga anak mo ay mabubuhay magpakailanman. Yun ang pangako ng Panginoon. Ngunit, kung lalabagin mo naman ang mga kautusan, ang mga salot na nakasulat sa mga ito ay igagawad sa iyo. Anong gagawin mo ngayon? Maging masunurin ka para hindi ka salutin. Hindi sapagkat ang Diyos ay masama, He's a tyrant God who wanted to curse you if you will not obey, but the wages of sin is death. Bakit? Talagang papatayin ka ni Satanas kasi yun ang gusto niya.
Kaya nga, ang litra, hindi nakakapatay. Yung paglabag mo, may kaakibat na kaparusahan. Patay ka doon. Yan nga sabi ko sa inyo, ano bang nakakamatay doon sa igalang mo, nanay, tatay mo? Paano ka mamatay dyan? Ito kasing mga ito, palibasa ay ayaw sumunod sa kautusan ng Diyos, kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi. Dapat naman sana ituro kung anong tama. Ayon po sa Webster Dictionary, ito yung ibig sabihin ng breaking God's law or pagsalangsang. Ang pagsuway o paglabag anumang batas, sibil man o moral. Yan ang ibig sabihin ng salitang pagsalangsang. Okay? Ibig sabihin, nilabag mo. Huwag mong labagin. Hindi ka ngayon makasalanan. Hindi ka mamamatay. Katulad ba noong kaibigan kong Ilonggo sa Mount Timby College, andoon pa naman ako, nakalinya kami, nakalinya kami at kami kakain mga kapatid. Sabi noong security guard, yung sa itaas na yan, live wire rin mag-ingat ka dyan. Itong taong ito, sinabihan na ngang mag-ingat, nagyabang pa. Sabi niya, hindi ako mamamatay. Isipin mo, naglambitin patuloy doon sa live wire, patay. Ang live wire, hindi yan makakapatay. Lumayo ka lang. Nagyabang naman. Sa halip lumayo, nilambitinan pa. Adi, kabaong ang inambot niya. Ang kautusan, huwag mong labagin, di ka mamamatay. Pero kung labagin mo, siyempre ang tawag sa iyo, makasalanan. Sana malinaw yan sa inyo. Mga kapatid, mga kaibigan, malinaw po ba sa inyo ang ating pong pag-aaral ngayon? Sige nga po mga kapatid, mag-react po kayo. Ano po bang inyong reaksyon? Sabi ni Brother Yong Tikson, mag-react nga kayo mga kapatid. Sabi niya dito, Pastor, gaya ng kinalakihan ko noon sa amin, huwag basahing Bible kasi nakakabaliw. Iyon pala ayaw nilang malaman ang katotohanan. Tama naman talaga. Ako talaga, isa ako sa sinabihan ng nanay ko at ng lula ko. Huwag kang magbasa ng Biblia kasi pari lang dapat yan. Kasi dalawa nga mangyari. Mabuang ka or mabulag. Mabuang man or mabulag, wala akong piliin dyan kaya hindi ako nagbasa. Kaya ang mga tao, ignorante pagdating sa Bible. Ang ibinigay ng Diyos, Biblia. Anong binigay ng simbahan? Palaspas. Ano pa? Nubina. Ano pa? Kursipiho. Ano pa? Tradisyon. Hindi yan ang ibinigay ng Diyos. Ang ibinigay ng Diyos ay Biblia. Biblia na binago naman. Tulad halimbawa, isipin niyo yung Matthew 16, yung sabi ni Jesus Christ, Peter, upon this rock I will build my church. Anong ginawa ng Iglesia Katolikang church member? Mga kapatid, ng Talibong. Sabi pa ni Gita Mundok, nagpagawa ng Biblia sila doon sa Osami City. Ito naman sila ni Talibong, ayon naman po sa sinabi, nagpagawa ng sarili, nagpaglimbag ng sariling Biblia. Anong nakalagay doon? Peter, upon this rock, I will build my holy Roman Catholic Apostolic Church. Kung sa Cebuano pa, wala mo kuyape. Nagbutang-butang mo inyong kaugalingon. Abay, pwede ba yun? Sabi pa ng mga Ilonggo ba na ano ni mga tao ngayon, nga waay man na sa bersikulo nga, rana na ya? Ha? Naku mga kapatid, sabi pa ng mga manubo, nukoy, nubuat do sulad, ambat limang, ubat si kanuuto. Mga kapatid, kung inyo pong titingnan, wala sa Bible yung Holy Catholic Apostolic Church, Holy Roman Catholic Apostolic Church. Wala yan sa Bible. Pero gawa sila ng sarili nilang bersikulo. Para lang mapatunayan na sa Bible, para kung sabihin, may mabasa. Nung binasa, uy, saan mo ito? Ba't mo dinagdagan ng salita ng Diyos? Yan ang problemang malaki yan. Kung mahal mo talaga ang Diyos, ang pag-ibig dapat ay laging umaakay sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Hindi kailanman sa pagsuway. Kapatid, kung ikay nanampalataya na sa Diyos, mahal mo ang Diyos, naligtas ka sa pagbiyaya ng Diyos, dapat maging masunurin tayo sa Diyos. Hindi tayo dapat maging suwail sa kautusan ng Diyos. Dapat masunurin tayo sa kautusan ng Diyos.
Ganun lang po kasimple yun, kapatid. Now, ito pa Sabi ni Apostol Pablo, Roma 2:23, ikaw na nagmamapuri, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwalan mo ng puri ang Diyos. Ito pa, magandang balita, Biblia. Ipinagmamalaki mo, ngunit nilapastangan mo naman ang Diyos sa pamagitan ng paglabag mo sa mga kautusan. Kita nyo? Ang di mo pagsunod, ibig sabihin, sumuway ka. Saan ka makakita na iligtas ng Diyos ang suwail na di nagbago? Pagka ikay suwail ngayon nagbago, ay di hindi ka na suwail sa harapan ng Diyos. I-maintain mo yon. Tulad ng sabi ng Diyos, go and sin no more. Huwag ka nang magkasala pa, Maria. Ang problema lang ng marami ngayon, nagmalaki pa, naligtas na sa biyaya, mahal na nila ang Diyos, labagin naman nilang Diyos, hindi naman sinusunod ng Diyos, winawala pa, inaalis pa ang utos ng Diyos na nagligtas sa kanila. Makita ninyo mga kapatid, pagkalaking, ang tawag po natin to sa wikang Katagalugan, kapatid, malaking kabalintunaan. Ibig sabihin, malaking kabaliktaran ito. Nararapat lang sundin yung nagligtas sa iyo. Normal yun, tawag noon, common sense. Para bang isang tao, nahulog mga kapatid sa isang kumunoy, ay di mamamatay ka talaga dyan. Anong ginawa? Kumuha ng kahoy, inabot sa iyo, hinila ka. Noong hinila ka, ligtas at buhay ka, patayin mo yung tao? Pambira, iniligtas ka na nga, patayin mo pa? Iniligtas mo ka na nga ni Kristo, labagin mo pa? Eh sana naman, malinaw yan. Ito ang sinabi ni Kristo, panawagan. Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dapat we are compelled to obey God because of love. Nauna dyan, kapatid, ay love eh. If you love me, so love muna. Obey my commandments. Dapat tayong may pag-ibig na sa Diyos, dapat nag-obey tayo sa kanyang commandments. Ito pa, ikatlo niyang katanungan, o kaya gusto niyang mabigyan ng linaw kung totoo man. Isang Katoliko po ito nagpadala sa atin, mga kapatid. Ito pang sabi niya, hindi na sa kalulatian ng Ten Commandments, kundi sa higit na kalulatian sa katuwiran ni Kristo. Ano po ang bersikulo na naman niya? Ikalawang Korinto 3:9. Basahin nga natin, mga kapatid, kung may 10 commandments dito, hindi na daw dapat. Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus pangang higit na sagana sa kalulatian ang pangangasiwang ukol sa katuwiran. So ano daw sabi dito? Higit na sagana sa kalulatian ang pangasiwang ukol sa katuwiran. Tama naman. Ang hindi lang tama doon, kung lagyan mo ng 10 commandments, na sabihin mong wala na, doon na lang tayo sa mas higit. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, huwag mong dagdagan, huwag mo ring bawasan. Hindi naman ikaw may-ari niyan, Diyos. Ang ating gagawin, basahin natin, sundin natin ang sinasabi ng Diyos. Hindi yung basahin natin, bawasan natin. Hindi po tama yon. Kaya nga po, ang sabi ng Biblia, malinaw po yan, na walang 10 commandments pong sinabi dyan na wala na ang kaluwalhatian ng 10 commandments, o kung meron man, hihigit pa dyan ang kaluwalhatian ng Panginoon, so doon lang tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Wala pong ganon. Kuro-kuro mo na lang yan at sarili mong kaisipan, pero wala sa Biblia. Ito, basahin natin uli ha, sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus pangang higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangasiwang ukol sa katuwiran. Kapatid, sige, pagbigyan kita. Sabihin na lang natin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay higit kaysa kautusan. Tama naman din. Pero may kaluwalhatian ng Panginoon. Huwag mong dagdagan no, wala ng 10 utos. Wala yan doon sa bersikulo. Gumagawa ka lang ng sarili mong kwento. Hindi po pwede na tayo po ay gagawa-gawa ng kwento para lang maging tama ka. Isa po yung fallacy. Ibig sabihin, mali, erroneous yan. It should not be taken. Kasi nga, hindi yun ang sinabi ng bersikulo. O, tingnan ninyo, ang kautusan ng Diyos di mawawala. Galatia 3:17 ang inisinabi, Living Bible Version. God's promise to save through faith. And God wrote this promise down and signed it. Could not be canceled or changed when God gave the 10 Commandments. Ano daw ang 10 Commandments? Hindi makansila. In short, di mawawala. Ikalawa,
hindi ma-change, hindi mapapalitan tulad ng ginawa ng iba. Sabado naman sana pinalitan ng linggo. Magpalit kayo, kahit gawin nyo pang Lunes hanggang Biyernes yan, wala akong magagawa, gusto nyo yan. Pero ang pagpalit ninyo, hindi yan kalooban ng Diyos. Nasa sa inyo na yan kung inyo yan gawin at tuparin, hindi naman kasi yan utos ng Diyos. So ang kautosan ng Diyos could not be cancelled nor be changed. Clear po yan. Ipinangaral ni Apostol Pablo yan ha. Saan niya pinangaral? Isinulat at ipinangaral niya sa mga taga-Galasya. Ano itong mga Galasya? Ito yung mga hintil na hindi to Hudyo by blood. At alam naman niyo si Apostol Pablo ay apostol sa mga hintil. Galasya 3 na. Ito, Efesos 6, 1 at 2. Anong pangangaral ni Apostol Pablo? Honor your father and mother. Children, obey. Honor your father and mother. This is the first of the 10 commandments that ends with the promise. Anong pangaral ni Apostol Pablo? Ang 10 utos ay nararapat lang sundin kasi ito ngang paggalang sa ama at ina ay isa po ito sa 10 utos na may kaakibat or mayroon po ito siyang dala na blessing. Hahaba buhay natin. Yan ang sinabi mga kapatid ng Biblia. Okay? Isa pa oh. Efeso kanina, Galasya 4 ito, 24 hanggang 25. He did this on Mount Sinai. Okay? When God gave the 10 commandments to Moses, the center of that system of trying to please God by trying to obey the commandments. Ano daw? Ang Diyos ay ma-please, ang Diyos ay matutuwa kung ating sundin ang kanyang commandments. Hindi yung sabihin mong lumilipas na ang liwanag ng 10 commandments, lumilipas na rin at wag na to pa rin. Wala yan sa Bible, gawa-gawa lang yan. Ang kalulatian ng 10 commandments, wala na lumipas na kasi tinalukbungan na ng itim. Wala yan sa Bible na 10 commandments yun. Mukha ni Moses yun. Hindi rin sinabi ng Biblia, ang kalulatian na lang ni Kristo sa gabay ng Santong Espiritu, wala na sa 10 commandments. Mali din yun, wala sa Bible yun. Tama na may Kristo at kalulatian sa gabay ng Santong Espiritu, pero kung dugtungan ninyo ng 10 commandments, wala na, yun ang wala sa Bible. Huwag ninyong bawasan, huwag ninyong dagdagan. Sabi nga ni Kristo kamo John 15:10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay manahan kayo sa aking pag-ibig. Yan po ang kondisyon. Pagka kayo masunurin, manahan kayo sa akin. Ako manahan sa inyo kung kayo masunurin. Bakit? Sabi niya, tuloy, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Dito kapatid, ating makita na si Kristo Jesus po ay nananatili sa pag-ibig niya sa ama. Okay mga kapatid, mga kaibigan, kayo may Seventh Adventist, Catholic man kayo, kasi ang dami pong mga Catholic dito, mga kaibigan nating nanonood, praise God. Ito pong tanong ko sa inyo, ano po inyong komentaryo? Malina po ba sa inyo? Malina po ba sa inyo? Kayo ba'y pinagpala ng Panginoon? Natutuwa ba kayo? Nagagalak? Natututo po ba kayo? Sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon ngayon, mag-message kayo sa akin mga kapatid, mag-komentaryo po kayo. Now, ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na ang Kristo ay tumutupad. Now, ngayon, anong sabi ng Diyos sa pamagitan ni Apostol Pablo? Isinulat niya ito, 1 Timoteo 13:14. Sabi niya, ipinagbibilin ko sa iyo. Kita niyo patid kung anong pamanik na Apostol Pablo, ipinagbibilin niya. Anuan niya ang kanyang ipinagbibilin? Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumubuhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus. 14 yan ha? At 14. Natuparin mo ang utos na walang dungis. Ano daw ang gawin sa utos? Hindi walain. Tuparin nga kamo Walang dungis, walang kapintasan. Hanggang kailan? Hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Dito kapatid, atin pong maintindihan, klaro po yan, na ang sabi ng Biblia, tuparin. Sino nagsabi? Si Apostol Pablo sa gabay ng Santong Espiritu, ipinamamanikpan niya na ang sabi, ipinagbibilin ko sa iyo na alin? Na ganapin ang mga kautusan. Ang kautusan pong ito, dapat ang pagsunod mo perfect, tulad ng walang dungis, walang kapintasan. Hanggang kailan? Bukas, sunod na araw, sunod na linggo? Hindi. Hanggang kung magpakita ang Panginoong si Kristo. In short, kung ang Kristo pa hindi dumating ngayon, sumunod ka. Bukas hindi pa rin, sunod na linggo, sunod na buwan, sunod na taon, mga taon, patuloy pa rin ang pagsunod. Huwag mong gamitin ang Biblia ng sabi, lumilipas ang kaululatian ng 10 utos, kaya nga hindi na dapat sundin. Una, walang ganon sa Biblia. Gawa-gawa lang yan ng marami para lang magpalusot. Alam nyo, ang mabuti nyong gawin, huwag na kayo sumunod sa kautusan. Huwag lang nyong idamay ang ibang inosente.
Ang linaw kaya yan ang sabi sa atin ng Matthew Kapitulo 5. Ang mga taong lumalabag sa kautusan ng Diyos, tapos ituro pa ang ganong paglabag, sa langit kikilalanin kayo ang kaliit-liitan. Kabaliktaran naman. Ang mga tumutupad at nagturo ng ganon ay tawaging dakila sa kaharian ng langit. Saan mo gusto? Papanig ka sa Diyos o dito grupo sa mga taong nasanay na lamang na lumabag sa kautusan ng Diyos? Kapatid, tandaan ninyo ha, tayo po ay naniniwala at sumasampalatayang tayo ligtas sa biyaya ng Diyos nung tayo nanampalataya. Pero mga kapatid, ang pagsunod pagkatapos nung tayo niligtas is a must. Tayo dapat maging masunurin sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Kaya nga sabi niya, if you love me, keep my commandments. Hindi pwede yung lagi mo lang ipangaral na ligtas na tayo, nabiyayaan na tayo, habang absent naman ang paging obedient sa Diyos. Now, mali naman pagkaintindi ng iba. Ang gusto talaga ng mga sabarista, obedient, laging work, salvation by work. Mali. Iniligtas na nga tayo una eh. At nung tayo iniligtas, tayo nilinisan ni Kristo, tinubos ni Kristo, pinatawad ni Kristo, binigyan ng buhay, tayo po ay narena sa Kanya, anong ating isukli? Paglabag pa rin? Pagsuway pa rin? Pag-aglahi pa rin? Pagyurak? Pagyapak? Di pagsunod sa kautusan ni Kristo? Hindi na ganon. Dapat masunurin na po tayo. Hindi naman tayo susunod kahit kanino eh. Doon pa rin sa Diyos na nagligtas sa iyo. Ito kapatid, kay John W. Rittenbaugh, Bible Commentary, ito po ang kanyang comment about Revelation 14 verse 12. Yung sinasabing, narito ang pagtatsaga ng mga banal, silang mga nagsitupad ng mga kautusan ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Ito yung komentaryo niya. Our responsibility remains clear. However, God's Word identifies the distinctive difference between those who worship Him and those who worship the beasts. Those who worship God kept His commandments. Ano daw? Ang sumasamba sa Diyos ay sumusunod sa Kanyang commandments. Prove all things. Hold fast to that which is good. Keep God's 10 commandments. Ilan? Sabi niya, all of them. All of them. Yun po ang sinabi. Ang biyaya na nagligtas sa atin ay laging umaakay sa pagsunod, hindi po kahit kailanman sa pagsuway. Yun dapat mga kapatid. Kaya yung sinabi ninyo na wala na po ang 10 Commandments at nakasulat sa bato kasi nagliliwanag ang 10 Commandments tapos ang kalulatian ng 10 Commandments dandahan nang nawala, dandahan na rin nawala ang 10 Commandments at wag na rang sundin. Mali po mga kapatid ha. Hindi po 10 Commandments na may mukha na nagliliwanag na nawawala at tinulukbungan kundi ang mukha ni Moses. Huwag po ninyong maliin ang Biblia. Madali lang naman eh. Kung di nyo maintindihan ng English, Tagalog na lang. Kung di nyo maintindihan ng Tagalog, English Bible, ay doon kay sa Cebuano, kay Ilonggo, o Karaya, or Manubo Bible, may okay na po yun. Bakit kapatid? Sapagkat maintindihan po ninyo ang salita ng Panginoon, madali lang po naman sa gabay ng Santong Espiritu. Kaya po mga kapatid, sana po naging malinaw po ito sa inyo. Akin pong babasahin ngayon ang mga reaksyon ng ating mga kapatid kung ito ba'y naging kapikapakinabang at nagiging malinaw po ba sa inyo mga kapatid, ha? Atin pong tingnan mga kapatid. Okay. Alright. Sabi ni Feldy M. Lorito, ayaw maniwala ni Bernie Amar Pastor. Ay, sigurado na yan, given na yan na hindi talaga yan maniniwala. Kasi ang ayaw ng tao, mga kapatid na masama, at ayaw ng taong sumunod, ay talagang hindi yan susunod. Kahit sabihan mo pa ng puti yan, hindi itim, ang sa kanya yan, tawag niyan putim. Medyo puti, medyo itim. Para lang lumusot. Okay? Sabi pa dito ni Geografia, gusto kasi nila sabihin na tayo pa ang nagpamali ng translation o binago ang mga talata, lalo na sa 10 Commandments. Mali. Kung sabihin ninyo ang 10 Commandments ng Katoliko tama, tanungin ko kayo, kung sino mang mga paring nakikinig ngayon, pati mga protestanting ministro, saan mabasa yung 10 Commandments ng Katolikong nagsabing mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin? Magtulungan na kayong lahat. I-google na ninyo yan. Gamitin na ninyong electronic Bible. Magbasa na kayo umpisa umaga hanggang gamit magdamag. Basahin at hanapin lang yung bersikulong nagsasabing, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Anong bersikulo yan?
Kayo pang nagsasabing kayo ang may-ari ng Biblia. Kayo rin ang nagbabago. Nakakalungkot itong mga ganito. Well, God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat din po naman sa mga nagpadala po ng mga stars, na nagpadala po mga kapatid ng iyong subscription, nagpadala po mga kapatid ng inyo pong mga dalangin. Ang Diyos po ng langit magpala po sa inyo. Naway patuloy po nating itaguyod ang pag-share ng salita ng Panginoon habang may panahon pa tayong mag-share at may panahon pa po tayong magpadala ng pabalita. Tayo welcome kapatid, lahat ng mga Bibliang ito, i-confiscate ng mga taong ito, lahat ng mga sumusunod sa kautusan ng Diyos, kanila po yan mga kapatid, pe-persecuted. Sinabi na ng Biblia yan history repeat itself. Acts chapter 8 verse 1, ang bayan ng Diyos ay nagpangalat kasi pinipersecute. Sa panahon ng Dark Ages, milyon-milyon ang pinagpapatay nila. Yun ang di nila matanggap. Na ang daming mga Protestants na tinawag nilang irehis, pinagpapatay. Isipin nyo, aangkinin mong iglesia ka ng Diyos, kailan ba si Kristo nagsabi na pagka hindi mag-Romano Katoliko, patayin mo sila? Kailan bang mga apostolis nagsabi na pagka lumabas sa pagka-Romano Katoliko, patayin mo sila? Ipakain sa mga leon at tigre? Walang ganon. Sobra naman. Kaya mga kapatid, nakakalungkot po, pero ito ang katotohanan. Dumami lang naman ang Romano Katoliko sa balat ng lupa, hindi sapagkat ang mga pari nag-Bible study. Dumami sapagkat pupunta sa bansa tulad ng bansa ng Pilipinas, ng Peru at iba pa na kanilang kinoconquer mga kapatid, automatic Katoliko agad lahat ng mga tao kahit hindi malang makakita siguro ng Biblia o di basahan ng Biblia. Sino ba naman mga kapatid ang mga Pilipinong, mga una at sinaunang mga Pilipino na binigyan ng Biblia at nag-iisa-isa? At sila mga kapatid ay tinuruan. Kung tinuruan yan, dapat sana Sabado, hindi Linggo. Meron akong Catholic Bible Douay version. Ano nakalagay doon? Sabado eh. Tinanong ko yung pari kong kaibigan, bakit dito Sabado, tayo Linggo? Sabi niya, yan ang dinala ng mga Espanyol dito sa atin sa Pilipinas, by tradition. Hindi ko naman kayang baguhin yan. Which is totoo naman talaga. Kaya nga ako lagi nagtatanong yung sinabi ng 10 Commandments na pagpasok mo sa simbahan ng Katoliko dyan sa kaliwa, merong malaking bato na nagsasabing, mangiling ka tuwing araw ng Linggo. Saan ba mabasa sa Biblia yan? Hanggang ngayon mga kapatid, wala pa din pong mabasa ngayon. Sana po naging malinaw po sa inyo at ito pong ating pag-aaral ay nagiging makabuluhan. Tayo po yung manalangin. Ama, salamat po sa inyong mga dakilang salita. Salamat sa inyong pag-ibig at patnubay. Salamat po sa lahat ng ito. Pagpalain po ang aming mga kapatid, mga kaibigan, lalo tigit ang mga kabayo namin sa pananampalataya, ang aming mga kapatiran, mga kaibigan sa Iglesia Katolika Romana. Nawa, Panginoon, gabayan po ninyo at makita nila ang sinseridad ng pagtuturo ng katotohanan alang-alang sa kanilang ikatututo at ikaliligtas bawat isa po sa amin. Pagpalain kami sa patuloy naming paglahok at patuloy naming pag-aaral at babalangkasin namin isa-isa bawat hibla ng katotohanan, matutunan namin, Panginoon, ayon sa inyong kagandang loob. Ito po'y aming pinasasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa ating po mga YouTuber, salamat po ng marami sa inyo pong patuloy na panunood sa ating pong Jesus is Coming in Ministry. God bless po sa inyong lahat. Yung ating mga YouTuber na hindi ko man nababasa inyong mga pangalan kasi dito lang ako mga kapatid agad sa Facebook. Kayo naway pagpalain ng Panginoon at marami pong salamat. Ako pong inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. ay nagsasabi sa iyo, Hallelujah Maranatha, ang Diyos ng Langit ang magpala sa ating lahat. Hanggang muli po, bukas ng tanghali sa Pilipinas, sa muli natin pagsasama-sama. God bless us all. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Jesus is Coming Again program.